Vice ganda, sumabog sa galit kay Kirsty Fermin. Tinawag na demonyo ng showbiz sa gitna ng matinding paninira. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Isang nakakagulat na insidente ang nagbigay ng matinding pagkabigla sa mga fans at netizens nang magdesisyon si Vice ganda na maglabas ng matinding galit laban kay Kirsty Fermin, isang kilalang showbiz reporter, sa gitna ng patuloy na paninira at mga controversial na pahayag. Ang matinding sagutan ay naging viral at nagdulot ng mas maraming tanong tungkol sa kanilang personal na alitan, pati na rin sa mas malalim na ugat ng mga isyong ito. Ang simula ng alitan. Ang alitan ay nagsimula nang si Kirsty Fermin ay magbigay ng mga pahayag tungkol kay Vice ganda sa isang showbiz segment kung saan tinuligsan niya ang mga personal na issue ni Vice at binatikos ang ilang aspeto ng kanyang buhay at career. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga tao pa rin na patuloy na nagmamagaling at nagpapakita ng hindi magandang halimbawa sa showbiz. Matutunan mo sana na hindi lahat ng jokes ay nakakatawa. Pahayag ni Kirsty. Ayon kay Kirsty, hindi na siya natutuwa sa mga jokes ni Vice ganda na may kinalaman sa mga sensitibong issue at itinuturing niyang minsan ay lumampas na sa hangganan ng mga ito. Ang mga salitang ito ni Kirsty ay agad na nagbigay ng matinding reaksyon mula kay Vice ganda. Vice ganda sumabog sa galit. Hindi nagtagal naglabas si Vice ganda ng isang matinding pahayag laban kay Kirsty Fermin sa isang live ng segments ng It's Showtime. Hindi nakapagpigil si Vice at tinawag na demonyo ng showbiz si Kirsty Fermin. I've had enough of her lies and attacks. If there's anyone who should be called demon, it's her. I've been silent for so long, but now I'm saying this. Stop ruining people's lives. Pahayag pa ni Vice na puno ng emosyon at galit. Ang biglaang pagsabog ng ito mula kay Vice ganda ay nagbigay ng matinding shock sa buong showbiz industry at sa kanyang mga fans. Ang pagbanggit ni Vice ng demonyo ng showbiz ay nagbigay ng higit pang interes at kontrobersya at nagdulot ng mas maraming usapan sa mga social media platforms. Kirsty Fermin, hindi pinalampas ang pag-atake. Hindi pinalampas ni Kirsty Fermin ang mga paratang ni Vice ganda at agad itong nagbigay ng reaksyon sa mga pahayag ni Vice. I've been doing my job and if speaking the truth hurts, then so be it. Wala akong pakialam kung anong tawag nila sa akin. I stand by my words. Pahayag ni Kirsty na patuloy na tinutuligsa si Vice ganda sa mga issue ng pagiging prangka at hindi na aangkop ni humor. Sinabi pa ni Kirsty na wala siyang intensyong saktan si Vice ganda. Ngunit biglang isang showbiz reporter, kailangan niyang magsalita ng totoo at magbigay ng kanyang opinyon ukol sa mga isyong lumalabas sa publiko. If she can't handle the heat, then maybe she should not be in the spotlight. Dagdag pa ni Kirsty, Vice ganda ng gigil kay Kirsty Fermin, tinawag na demonyo. Ang matinding sagutan na ito ay agad naging viral sa mga social media at ang mga fans ni Vice ganda ay nagbigay ng kanilang suporta kay Vice. Ang mga netizens ay nahati sa kanilang opinyon. May mga pumapabor kay Vice ganda habang iba naman ay nagsasabing may katwiran si Kirsty Fermin sa mga sinasabi niya. I get why Vice is angry, but it's also important to understand where Kirsty is coming from. She's just doing her job. Wow, this is getting intense, but I love Vice ganda's honesty and courage to stand up for herself. Kirsty has been so hard on Vice. It's about time she speaks up and defends herself. Ang mga reaksyon ng fans ay nagpakita ng magkaibang pananaw ukol sa issue, ngunit ang isang bagay ay tiyak, ang mga fans ng dalawa ay patuloy na tutok sa mga susunod na developments ng alitan na ito. Ang matinding sagutan sa pagitan ni Vice ganda at Kirsty Fermin ay nagsilbing paalala ng mga pagsubok na kinakaharap ng mga personalidad sa industriya ng showbiz. Ang isyong ito ay nagpapakita ng mga limitasyon ng pagiging prangka at mga epekto ng mga opinyon at paratang mula sa media, habang ang mga fans ay patuloy na maghihintay ng mga susunod na pahayag mula kay Vice ganda at Kirsty Fermin. Umaasa ang mga netizens na magkakaroon pa ng mas maayos na pag-uusap sa hinaharap. Ang insidenteng ito ay nagbigay ng mga aral ukol sa pagpapahayag ng opinyon at mga potensyal na mga epekto sa mga personal na relasyon at sa publiko. Ang showbiz ay patuloy na isang mundo ng kontrobersya, ngunit ang leksyon sa komunikasyon, respeto at pag-uunawa ay mahalaga sa bawat isa. At sa kabilang banda, Marcoleta takes exceptions to joke. Walang hiya ni Senator Rodante Marcoleta noong Huwebes ay nagpahayag ng kanyang galit sa isang pagdinig ng committee sa isang biro tungkol sa kanyang muka na sinabing ang taong nagatid ng linya ay walang kahihiyan. Ayon sa ulat ni Mav Gonzales sa 24 oras, sinabi ni Marcoleta na ang quip ay inihatid ang isang konsyerto. Pati po ako ay kanyang idinawit. Bigla ba naman niyang sinabing tignan niyo yung mukha ni Marcoleta.
Kung matatawa kayo, sabi ni Marcoleta, napakawalang hiya ng tao na yun. Ayaw ko na lang siyang patusin, he added. Hindi pinangalanan ni Marcoleta ang tao ngunit naging viral ang video ng komedyanteng si Vice Ganda na nagbibiro tungkol sa senador. May biro din si Vice Ganda na tila tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa skit, tinukoy ni Vice Ganda ang isang jet ski holiday na kinabibilangan ng paglalakbay ng dahig para sa DDS. Sa isang resolusyon, kinundina ng konseho ng lungsod ang diva ang biro ni Vice Ganda. Si dating Pangulong Duterte ay hindi lamang isang pambansang pinuno, siya ay isang anak ng Davao. Sa loob ng mga dekada inialay niya ang kanyang buhay sa serbisyo publiko sa ginawang modelo ng kapayapaan, disiplina at pag-unlad. Ang ating lungsod at kalaunan ay nagsilbing ika-16 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, the resolution read. At sa kabilang balita, Heart in, Vice Ganda out sa endorsement. How to ang mga kumakalat na alingas-ngas na tila nababawasan na umano ang mga endorsement ng Showtime host na si Vice Ganda. Kamakailan kasi ay binahagi ng actress at fashion icon na si Heart Evangelista na may bago siyang endorsement sa kanyang social media post. Sinabi niya na isa sa mga pangarap niya ang matupad. Another dream come true. Letter Heart, this one's for you. Sabi ni Heart sa caption ng isang larawan na nagpapakita ng tila behind the scenes photos ng advertisement ng actress sa loob ng sikat ng fast food chain ng McDonald's. Kung matatandaan ang nag-ugat ang mga rumors na ito dahil umano sa mga komento naman ni Vice Ganda sa isang concert kung saan binanggit ng komedyante ang dahig at ICC at sinamahan pa sa isang paggaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng malatang na pagmumura niya na labis na ikinatuwa at ikipinalakpak ng live audience. Dahil dito pinapanawagan umano ng mga Duterte supporters na i-boycott lahat ng brand na ini-endorse ni Vice Ganda, particular ang nabanggit na fast food chain dahil sa naging joke nito sa concert niya kamakailan. Wala pang pahayag sa kasalukuyan ang kampo ni Vice Ganda kaugnay dito, gayon din ang fast food chain sa estado ng endorsement ng komedyante. At sa kabilang banda, Sabrina M. Price foul over Vice Ganda's joke about her dark past. And just because si Vice Ganda kagagayahin mo na lang yung mga tao. Huwag kang mabuhay sa pang-iinsulto ng kapwa mo pangit. Huwag mong gawin na pangkabuhayan mo yan para lang may mapagtawanan kayo. Gagayahin mo yung mga taong hindi ka po natutuwa. Hindi porket si Vice Ganda ka entitled ka ng gayahin ang kapwa mo. Mali. Pinaratangang nakikisawsaw sa issue ng dating sexy actress na si Sabrina Im dahil sa Facebook post nito para kay Vice Ganda. Nakasaan sa post ni Sabrina kahapon, August 12, 2025. Makapagpapatawa ka lang kahit na may matapakan kang mga tao. It's very wrong. Pwede kang magpatawa ng wala kang lalaitin o matatapakan. From comedy bar to noontime show to concert. It's very wrong. Kalakip nito ang isang lumang litrato ni Vice. May mga nag-akalang may kinalaman ang post ni Sabrina sa controversial na jet ski holiday joke ni Vice Ganda tungkol kay former Philippine President Rodrigo Duterte.